Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa isyu ng ating bayan. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nagtatrabaho doon sa ibang bansa para lang matustusan ang kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Itong mga kabayan, may pag-uusapan na naman tayo at magbigay tayo ng reaksyon sa committee ni Representative Joel Chua sa 3rd District ng Manila ukol sa confidential fund ng ating Vice President na si VP Sara ukol daw sa mga anomalya na nangyari sa kanyang opisina batay doon sa ebidensya at mga resource person ni Representative Chua. Ito, pakinggan muna natin yung kanyang statement at pagkatapos magbigay tayo ng ating reaksyon ukol doon sa kanyang mga sinasabi at kanyang mga ebidensya daw na nakalap sa kanyang mga resource person. This committee, however, recognizes that confidential funds are necessary to ensure safety and national security. Ngunit dahil ang confidential funds ay natural na palihim kung gamitin, madaling maabuso ang paggamit nito, lalo na kung hindi mahigpit ang patakaran sa paggastos nito. Ganun na lamang ang pagkadismaya marahil ng karamihan sa mga natutuklasan natin dito sa House Blue Ribbon Committee. Nakita natin dito kung paano ginamit at ginastos ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang pondong kompidensyal na ipinagkaloob sa kanila sa mga taong 2022 and 2023. Anong nangyari sa pera ng taong bayan? Masasagot lamang ito ng dalawang tao. Una, ang head of agency, which in the case of both the OVP and the DepEd is the Vice President. At ikalawa, ang Special Disbursement Officer, SDO, na sila Ms. Gina Acosta para sa OVP at Mr. Edward Fajarda para sa DepEd. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nagpapakita sa atin. Dito po makikita po natin yung dalawang slides na nagpapakita po ng matrix kung paano po ginamit ang 2022 and 2023 OVP and DepEd confidential funds na na-release, in-encash at niliquidate ng Vice President at SDOs. Indicate other signatories to the DVs, checks, LRs and ARs and their relationship to the VP. Hindi maiiwasang magtaka ang iba na bakit OVP at DepEd lang ang nakasalang sa usapin ng confidential funds. We have to start somewhere. At dahil nasimulan na natin ito, nakita natin na ang mga kaduda-dudang justification sa gastos para sa safe houses worth 16 million for 11 days at 15 million para sa youth leadership program kung saan pondo naman pala ng Philippine Army ang ginamit. Base sa salaysay ng mga testigo at mga dokumentong nakalap, lumalabas na pawang hindi ka panipaniwala, haka-haka o gawa-gawa lamang ang mga proyekto at programang pinaglaanan at ginastusan ng confidential funds. Kumbaga, bogus, dahil hindi may paliwanag kung saan ito talaga napunta. Dito po makikita po natin emphasizing the amount spent for safe houses in relation to the months it supposedly covered. Walang ebidensya kung saan ginastos at walang konkretong pagpapatunay na ito ay pinamigay bilang kantimpala, nakapagbigay ng mahalaga at makatotohanang impormasyon maprotektahan ang ating mga kabataang estudyante. Sinabi ni VP Duterte sa kanyang letter dated April 17, 2024, first AOM response na hinanda ni COS POA, the 15,540,000 was used
for financial rewards given to informers for leads and or integral information received. Pinapalabas sa sulat na kabilang sa mga programang kanilang finormulate ay ang Youth Leadership Summit o YLS, and Information Education Campaign, IECS. Ngunit ito ay tahasang pinabulaanan ng mga AFP officers na pumirma sa mga certifications na hiningi ni Yusek Mempin. Marahil, mas makabubuting kung sa halip na mag-presscon ay dumalo na lamang sa ating mga pagdinig upang harapin ang mga katanungang ito under oath kabilang ang kanyang mga tauhan. Narinig po natin yung sinasabi ni Congressman Joel Chua sa 3rd District ng Manila. Sinasabi niya na yung project daw ng OBP ay haka-haka lang daw. Sino ka ba, Representative Joel Chua, na magsabi ng ganyan, na haka-haka lang yung project ng OBP? Sa inyo, doon sa distrito mo, ang daming mga tao dyan na kailangan mong tulungan. Anong ginagawa mo? Diba wala? Tapos may lakas ng loob ka pa na magsasabi kay BP na haka-haka lang yung kaniyang proyekto? Huwag kang ganyan, Congressman Joel Chua, kasi hindi yan maganda, kasi ikaw ay isang lingkod bayan. Pero yung nakapokus ka sa demolition ng isa ding lingkod bayan ng ating bansa at mataas pa yung katungkulan kay sa inyo, tapos ganyan ka. Ang kuwa mismo nagsasabi na yung liquidation certification na kakailangan ng opisina ng kuwa ay nandyan lahat. Pero sabihin pa rin ng komite, lalong-lalo na yung komite ni Congressman Joel Chua, na may anomalya daw. Kuwa na mismo yung nagsasabi. Sinasabi din ni Congressman Joel Chua na may metrics daw. Itong si Congressman may nalalaman pang metrics doon sa budget daw ni BP Sara. Lalong-lalo na yung safe houses na 16 million in 11 days. Kung hindi ka ba naman tanga, Congressman Joel Chua, yung pira galing doon sa Office of the President at binigay doon sa opisina ni BP. Kasi ilagay doon sa kanyang budget, lalong-lalo na yung sinasabi na confidential fund. Tinanggap naman yun na BP kasi gusto niyang matulungan at mapabilis yung kanyang mga pag-implement na kanyang project. So kung gusto ninyong kunin o hanapin yung pera na 125 million, tanungin nyo yung presidente ninyo. Kung sa palagay ko ako yung si BP, magastuhin ko din yung pera kasi kapag hindi ko magastos yan, babalik doon yun sa National Treasury at mapunta doon sa beginning balance at pwede na yung pang-allocate doon sa cash-gift, ano ba yung gustong bilhin. So ayahin na naman yung mga crooks doon sa lower house. Kasi may alam din ako ng konti sa ganyan, lalong-lalo na yung pira ng gobyerno kasi naging opisyal din ako ng gobyerno at nagtrabaho din ako sa gobyerno. Yung 15 million na ginastos sa opisina ng OBP doon sa Youth Leadership Program ay hindi daw yun sa OBP. Sa opisina daw yun ng ating Armed Forces of the Philippines. So, kung ako si BP, tatanggapin ko din yung pera kasi pinigay yun sa akin para sa youth programs. So, magpasalamat tayo na yung Armed Forces of the Philippines nagbigay ng pera sa OBP. Palakpakan natin yung IEP natin kung ganyan yung kanilang ginagawa. Kasi may kasabihan tayo na yung ating kabataan, ito ang ating pag-asa ng ating bayan. Kaya maganda yung ganyan. Compare yung palagi na lang tayong doon sa Quadcom, kung ano-ano na lang yung ating pinagsasabi at kung ano-ano na lang yung iniimbestigahan na wala namang patutunguhan. Gastos lang ng pera ng bayan. Gusto mo na mahanap at kung gusto mo na madiin si BP Sara, punta ka doon sa korte at mag-file ka ng kaso, either plunder, kung ano bang gusto mo, para
malaman natin kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. Kung may ebidensya ka, kasi sinabi mo na may ebidensya at may mga resource person, may metrics pa nga kayong sinasabi na sa paglustay ng pira ng Office of the Vice President, hindi nga ninyo inimbestigahan yung flood control project na napakalaking pira. Itong sa 2024 budget, umabot ng 244 billion. Saan yung 125 million ni BP Sara? Ito, napakalaking pera ito. At ang laking issue nito kasi matapos ipagmayabang ng iyong presidente na mayroong 5,500 flood control project na natapos, binagyo. Napakcheck ng kalikasan. Ito nalaman ng taong bayan na wala palang flood control project. Ano ba yung pinagagawa niyo dyan? Nako, napakahirap ng ating mamamayang Pilipino. Doon kayo nakaatupag sa pagsira ng mga Duterte. So, ito lang yung reaksyon natin kasi hindi ko na tinapos yung statement ni Joel Chua kasi kumukulo yung dugo ko kapag tinagalan ko pa ng pakikinig. So, tayo na lang yung mamamayan, yung magmanman sa pinagagawa ng ating gobyerno, lalong-lalo na ngayon na padating na yung eleksyon. Kayo dyan sa 3rd District ng Manila, pumili kayo ng magaling at may prinsipyo na congressman. Huwag na yun si Congressman Joel Chua. Wala naman yung nagawa doon sa kanyang distrito. Pumili tayo ng mga may prinsipyo na senador. Lalong-lalo na yung tumatanaw sa mga pangangailangan ng ating bayan at hindi rin balimbing kagaya ng ibang mga congressman dyan. Dito na lang at maraming salamat at God bless sa ating lahat.